Recording number 3. Recording number 3. Okay. So, nasan ako? Nasa DOS box. Again, paano pumasok? C colon. C colon ba? Ano itatype ko? Mount, sir. Mount Mount. po. Mount, no? Mount. So, Mount C. Ay, mali. Sa iba ako nagma-mount. Dapat dito. Yun. Mount C. C colon backslash. Nasa DBase ako eh. Enter. Clear screen. CLS. Iraran ko yung DBase. Punta muna akong C. Then DBase. Okay. Okay na. So, nasa assist window tayo. Okay. So, ilang DVF na meron? So, directory. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, no? Na DVF. 1, 2, 3, 4 lang pala. Hindi kasama tong isang to. So, ilang PRG na nagagawa natin? dir asterisk.prg. Dalawa pa lang, no? Pero we are implementing 4 databases. So, yung unang database natin, yung enroll.dvf, ang laman niyan is, ano? Lahat ng nag-enroll. Yung list, ang laman niyan is lahat ng schedule, ang bawat section. Okay? Yung SPRO is the profile. No? Etong sched, ginamit ba natin to? Tingnan natin kung anong laman ng sched. Use sched. Browse. Ayun, no? Yun yung schedule. Pero hindi natin in-implement yan. Ang ginamit natin is yung list. Browse. Andyan lahat ng schedule. Okay. So, balikan natin yung ating last PRG na ginawa, which is yung S-enroll. So, let's modify the S-enroll. Wrong spelling, no? Yun. So, i-run natin ulit, ha? Pero hanap muna tayo ng student number. So, use SPRO, browse. Yun. So, let's say enroll natin si sino i-enroll natin? Si 2024-3. No? Lagyan lang natin ng pangalan to. Lagyan natin pangalan dito, Sorima. Okay. 2024-3. So, inedit ko yung no, yung laman ng database direct. Hindi ako dumaan sa PRG. Pinaka-backdoor yun. So, pag niran natin yung yes, yes. Question? Pwede po pala i-direct dun, sir. Pwede yan, pwede i-direct mo, no? Para, ano, kung ikaw yung programmer, pero pag niran na to ng user, hindi niya na pinaka-backdoor niya yun. Pwede kayo mag-delete sa database direct without, program. So, i-run natin yung program natin, do uh, s-enroll. Student enroll. Yan. So, si 2024-3. Si Sorima, no? Daling ko siya sa ACT, ACT 21. Yun. Yun yung subject niya sa ACT 21. Enroll another? No. No. Okay. So, saan natin makikita yon? Pumasok. Anong database? Enroll.dvf. So, let's clear the screen. Clear. So, use enroll. Browse natin. Ayun, pumasok si Sorima. No?
2024-3. 2024-4 si Jenalyn. Lahat sila 2-1. Okay? So, try na. Tama na ba yung program? Ano sa tingin nyo? Subukan ko mag-enroll no, ng non-existing student number. 2024 dash, sabihin natin dash 10. Pumasok. Pag nila, yes, Andre, question. Pag nilagyan ko ng Okay, Andre, sir. Hello. yes. Okay. So, pag, Question lang, sir. Sa ano yes. pala, yung Ha? sa use ng ano, hello, sir. Hindi. Yes, oo. Yung sa use ng ano, sir, database. Kasi gumawa ko ng ano, database, sir, ng ano, borrower's profile tsaka book transaction. Pwede po siyang pagsamahin Pwede. kasama sa isang program. Oo, Pwede siya. Okay. pwede. Bali magiging use borrower profile tapos use book trans. Kunwari. Yung latest na ni-use mo, yun ang ang active. Pero pwede siyang gawin, sir, na dalawahan. Itong tignan yung last program natin, 'di ba? Una nag-use profile ako. Nag-use S-Pro Okay. ako. Tapos ngayon nag-use SKED ako. At nag-use pa tayo ng list, no? In-implement natin lahat ng databases. Pwede 'yun. Okay, sir. Oo. Okay, sir. Siguraduhin mo Thank you, lang thank kung you. sino yung gagamitin mo. Dapat yun ang active. Okay? Okay na. So, balik tayo rito. Nag-enroll ako ng non-existing student number. So, tinanggap niya. Nilagay ko sa ACT 22. So, binigyan niya ng subject, no? So, no. Ngayon, kung titignan natin yung database natin ng, enroll, ano pangalan nun? Enroll, no? So, use enroll. Nandyan si 2024-10. Kaso nga lang, ang problem niya dyan, sino yan? Sino yan? Ayun, no? Wala lang, no? Sino yan? Si Kama lang yan. So, meaning, may loophole dun sa program natin. Dapat, hindi siya mag-accept ng non-existing student number. Tama? Hello, mga kapatid. Yes, sir. Yes, no? Hindi Tama. dapat yon. So, paano natin gagawin yon? So, let's try nating i-modify yung ating program. Ay, mali. Anong pangalan ng PRG? S-enroll, no? Modicom S-enroll. So, saan natin i-insert yung modification? So, dito. So, itong part na to, kumuha tayo ng student number, ni-read natin. No? Humingi tayong student number, pero tapos nilocate natin doon sa sa S-Pro. Okay? Tama. Ang problem dito kasi, although nag-locate tayo, nung student number na in-entry doon sa existing student number dito sa S-Pro, no? Ang nagiging problema natin dyan, hindi niya chine-check kung existing yung database. Okay? Ano lang unang ginagawa niya? Nag-locate ka lang. So, ang ginagawa niya, ito na agad, no? No? Yan na agad. Kinukuha niya yung name, yung last name, first name, tsaka M name. Okay? Kino-concatenate niya yan under one variable which is V name. So, hindi niya chine-check kung may laman talaga yung L name, F name, tsaka M name. That is why, nung nag-entry ako ng non-existing student number, ang nakita lang natin is this one. Itong kama lang. Kasi walang laman yung L name, F name, tsaka M name. So, yun yung problem natin. Hindi niya dapat ina-accept kung walang
existing student number na in-entry ng user. So, hindi ka pwedeng mag-re-enroll ng student number without a name. Okay? So, paano natin gagawin yan? Ang insertion ng ano niya, ng edit dito sa part na to. After kong ma-locate, kailangan kong ma-check kung existing yung student number na yon. Dito after locate. Dito pa lang sa S-Pro. Check nyo na kung nandun yung student number. So, nag-locate ka. So, paano natin checkin kung kung existing yung student number na yon. Tandaan nyo yung ginamit natin dun sa sa unang program, yung if found. Tandaan nyo to. Or if not found. So, pwedeng if found or if not found. Ibig sabihin nun, hindi existing yung ganong student number doon sa S-Pro. Anong gagawin niya? So, anong gagawin natin if not found? Okay? So, if not found, anong gagawin natin? Or, if found, anong gagawin natin? If found. So, kung existing, ang gagawin nyo lang dyan is ipapalipat nyo lang yung laman ng L name, F name, tsaka M name sa V name. No? And then, gagawin nyo lahat tong process na to. That is if found. Paano kung hindi nakita? So, hindi mo dapat i-execute magmula dito hanggang saan? Hanggang dito. Hindi ka mag-execute niyan. Kasi itong part na to, dinidisplay niya yung yung details, no, ng certain student number plus dinidisplay niya yung kanyang magiging schedule. So, hindi dapat mangyari yon kasi wala ngang ganong student number. Pero kung meron, if found, if that condition is true, yung if found, naging true, kailangan niyang i-execute to. Magmula doon hanggang dito. Hanggang dyan sa endo. Tong endo na ito. Because tong endo na ito, para saan yan? Para dito yan sa do while na to. Okay? So, dapat kasama yan sa loob ng if condition is true. So, else, so kasama ba ito? Kasama rin to kasi isi-save mo rin, no? So, else, anong gagawin mo? Anong gagawin mo mga kapatid? Pababalikin mo ba siya? Hihingi ulit siya ng student number? Anong gusto nyo? Hihingi ulit ng student number o exit na? Dito. So, anong option nyo? Hihingi ba ng student number again kung hindi nakita or i-exit nyo na doon sa loop? Ten. What do you think? Anong pinaka-best flow? Jenny, anong pinaka-best flow niyan? Exit sa loop? No, sir. Exit sa loop. So, kung mag-exit ka sa loop, Opo. dapat implement ka ng prompt para alam nung user na walang ganong student number. No? So, gagawin ko na lang, gayahin ko yung location ng ating enroll another student. So, gagawin ko dyan at 19, 45, say, sabihin natin student number not found. Ganyan lang, pwede na. Or not existing, no? So, anong gusto nyo? Not found? O sige, not found. Lagyan natin ng ganon. Maglalagay ako ng read para mag-post yung screen, no? Read.
Siyempre, kung may read ka, dapat meron kang get. Saan? Dito. Get. Yan. Ano i-get mo? Wala. So, this read is a dummy read. Para lang mag-stop yung cursor. Makikita ng user, student number not found. Read. Okay. Tapos, mag-end if na ako. So, ang laman ng else ko, eto. Tapos end if. Ngayon, kung merong existing student number, i-execute nyo yung lahat. Magmula dito, where is that? Magmula dito hanggang dito, i-execute niya. Pero kung walang existing student number, hindi niya i-execute yun. Dito siya sa else mag-execute. Ano makikita niyo sa else? 1914 at location 1914, nandun yung student number not found. And then read. Tapos end if. Tapos magtatanong ngayon sila ng, tsaka tayo papasok sa main loop, which is yung may option. Enroll another student. So, mangyayari, pag wala, lalabas student number not found. Pag nag-press ka ng key, lalabas doon, enroll another student. Doon ka pa lang e-exit kung ayaw mo na. Okay? So, tama kaya to? So, let's try, no? Control W. I-run natin si S-enroll. Do S-enroll. Yun. Lagay tayo, 2024-10. Dapat hindi niya to tatanggapin kasi wala tayong 2024-10. So, enter. Ayun, student number not found. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-enroll si 2024-10. So, pag nag-press ako ng key dito, ang laman ng next screen natin is yung main loop. Ayun, enroll another student. Okay, so pag nag-no, tsaka lang siya i-exit. So, try natin tignan yung laman ng ating database. So, tama, no? Question? Any question? Any question? Wala. Ay, sir, yung hindi lang tinatanggap is yung ano, yung Yung hindi pa nakalagay dun sa isang list. yung wala dito, hindi pwedeng mag-enroll siyempre. Kailangan magre-register muna yung student, di ba? Opo. Bago ka mag-enroll. Kaya yung ano, yung ginawang sa database, sir, yun, kumbaga dun pa lang ilalagay yung mga bago. Yung mga bagong i-enroll, kumare. Sa S-Pro mo ilalagay yung registration ng student. Ngayon, kapag nalagay Ah, mo okay. na sa doon sa S-Pro, tsaka ka ngayon pwedeng mag-enroll, no? So Okay. happen, walang 2024-10 dito sa S-Pro natin. So ngayon, try nating i-run yung ano natin, yung program nating ano, yung isang program natin which yung NPRO. So try nating i-run yung NPRO. Do NPRO. So this time ilalagay ko sa 2024-10. So meron tayong student number 2024-10. Kunyari si ano to? Si Bernadette, no? Kunyari this is Belda Bernadette. Ayan. B. Pasay. Okay, so pinanganak siya ng, kailan birthday mo, Berna? So 11/01/2020 at 2000 kunyari. Ayan. No? So 23 years old siya. ACT. Contact number none. Okay, so meron na tayong 2024-10. Try ngayon nating i-run yung program natin ng enrollment, which is S-enroll. So, do S-enroll. Okay? Try natin ilagay si 2024-10. So, tinanggap niya na. Ayun no, si Belda Bernadette. Kasi existing na siya doon sa S-Pro natin. Yung pinaka-entry ng student. So, pwede ko na ngayon siyang lagyan ng section. Kunyari, lagyan ko ang section ACT 23. Let's say 23. Pag in-enter ko yon,
bibigyan niya ng schedule si Belda. Enroll another, no. So kung titignan natin yung database natin, so ayun na si Belda. Nasa 2-3 siya. Okay? Question? So okay na. Meron pa kayong nakikitang loophole? Wala. Try natin i-run ulit, no? I-run ulit natin yung enrollment. So, do enrollment. 2020, 2023, 2023, tama ba? Dash 4. Enter. Student number not found. Okay, tama yon. So, enroll another, yes. 2024-4. Si Jenny. Enroll ko siya sa 2-3. Ayun, pumasok si Jenny. Nasa 2-3 siya. Insert another, no. So, tignan natin yung database natin. Asan si Jenny? Ayun, nasa 2-3. Tama. Pero, asan pa si Jenny ulit? Nasa 2-1. Saan ba siya talaga? 2-3, 2-1. Nagets? Gets So, no? logical error to. Yung unang condition, dapat hindi ka pwedeng magpa-enroll ng hindi pa existing yung profile niya doon sa sa SPRO. Yun yung pinaka-registration. Pangalawang condition, hindi ka pwedeng magpa-enroll ng student, the same student, pero magkaibang section. Paano niya papasukan to? Ano ba talaga siya? Sa 2-1 or sa 2-3? Dapat hindi rin to inaalaw ng program natin. Ayan, no, naging dalawa siya, oh. No? So, paano gagawin natin? Modification ulit. Sir, sir. Ha? Sir, ganyan po ba pwede pa yan i-delete? Pwede pa po yan i-delete Hello? existing naman. So, Sir, yes. So, ang ibig mo sir, sabihin, pwede ba po i-delete ko yan sa i-delete? database mismo. Tama? Opo. Pwede yon, i-delete. Opo. Pwede yon, i-delete ko sa database mismo. Walang problema yon, no? Pero ang pina-point out natin dito, dapat yung PRG mo, yung program mo, is capable na mag-detect ng mga ganyang error. Kasi kung hindi capable mag-detect ng ganyang error yan, wala kang gagawin kundi mag-delete ng mag-delete ng mag-delete sa database. Hindi na tama yung laman ng database mo. Tama. Pero pwede ko i-delete yan dito, direct. Paano kung nagkamali na naman? I-delete mo na naman direct, no? So, dapat, doon pa lang sa program, no, kontrolado mo na hindi dapat magkamali ng entry. Pag nagkamali ng entry, i-check na ng program. Sasabihin niya na hindi pwede yung entry na yun kasi existing na siya. Tama? Na-gets? Pwede kayo i-delete eh. Kunyari, di-delete ko to. Ito. Tuturo ako kayo mag-delete ha. Anong record number to? 46. Ay, 46. 4. No? Gagawin ko lang dyan. Exit lang ako. Tapos, go for. Ibig sabihin, pupunta ako sa record number 4. Tapos, delete. Delete. Enter. Tapos, PACK. Enter. Pag binrowse ko yan, wala na si number 4. Ay, si number 10. Yung isang blanco na wala na, di ba? So, pwede ko siya i-delete. Kaso, ang problema nga natin, dadami yung error mo kung hindi kontrolado ng program. So, kung ikaw yung admin ng database, di-delete ka ng delete dyan, lagi mo check na kung merong maling entry. Okay? Tama. So, try natin i-delete yung second entry ni Jenny, yung 2-3. Anong record siya? Record number 5. Ayun, no?
Kanyari naman, nandito ako sa record number 1. Gusto ko sa record number 5 ang hindi delete ko. Pwedeng direct. Dele, reco, 5. Delete record number 5. Pag in-enter ko yan, at nag-implement ako ng PACK, bakit may pack? Kasi yung command na dele reco 5, minamark pa lang niya for deletion sa database. Pero pag nag-execute ako ng pack, PACK, permanent deletion na yon sa database. So pag in-enter ko yan at nag-browse ako, nawala na yung isang Jenny. So nalinis na. No? Madaling linisin kasi dalawa lang yung error. Eh kung madami yan, di isa-isahin mo yan. So dapat doon pa lang sa entry, sa PRG, no? Doon pa lang, kontrolado mo na. So, balikan natin problem. Paano nyo gagawin na hindi siya pwedeng mag-accept ng another entry kung existing na siya, kung naka-enroll na siya. Hindi siya pwede mag-enroll ulit kung naka-enroll na siya. Ganun ang nangyaring sitwasyon, no? Kaya si Jenny kanina, naging dalawa section niya, 2.1 tsaka 2.3. So, sino papasukan niya sa dalawang yun? So, paano natin kokontrolin yun sa program natin? So, kung babalikan natin yung program, nabago na natin yung yung hindi pwedeng mag-enroll kapag hindi ka pwedeng mag-enroll kapag hindi ka existing doon sa SPRO, yung sa registration. Okay? So, okay na yan. Solved na yan. So, ano pa? Okay? Solved na ito. Pag di ka existing sa registration, di ka pwede mag-enroll. Paano nyo gagawin yung isa ngayon? Paano nyo babanatan yung isa? Multiple loop na to. No? Nagkakaroon ka ng nested loop. So, paano natin gagawin yun? Saan ko isisingit yung modification? So, una, checkin ko muna kung existing siya sa SPRO. Okay? So, kung existing siya sa SPRO, pwede siyang mag-enroll. So, locate for studno is equal to vstudno. Kung meron, pwede siyang mag-enroll. Okay? Kasi nandun siya sa SPRO. Pero, bago ko siya pa-enrollin, i-check ko muna ulit. Ano i-check ko? So, bago ko siya pa-enrollin, so mag-i-if pound siya, no? So, if pound. So, kukunin ko yung student number niya. Ay, tama. Ikukunin ko yung pangalan niya, no? Tapos, bibigyan ko siya ng section. Pero, bago ko siya bigyan ng section, so, di-display muna natin yung pangalan. Yan. Di-display muna natin yung pangalan. So, bago ko siya bigyan ng section, anong dapat kong checkin? Mga kapatid. Anong dapat kong checkin? Checkin ko ngayon yung isang database natin. Anong database yon? Dito tayo babalik Babalikan natin to. So, checkin ko ngayon yung isang database natin. Anong database yon? Hello, mic test. Yung database enroll. Kasi nandiyan nakalagay yung nag-enroll na. No? Checkin ko. Kapag existing na siya diyan, pag existing na siya rito, dapat hindi na siya pwedeng mag-enroll. Although, nandun siya sa SPRO, kaya siya naka-enroll for the first time. Ngayon, pag nandyan na siya, hindi na siya pwedeng mag-enroll kasi nandyan na siya, meron na siyang section. So, anong DBF gagamitin ko? Itong S-enroll. Tama? Okay pa kayo? Masyado ng complicated. Kamusta na status nyo? Complicated na ba? Hello? Bakit ang tahimik nyo ngayon? Okay. Ilang mic test?
Okay ka pa, Goma? Mr. Goma. Kaya pa. Kaya pa. But si Felix, okay pa, no? Yung kaibigan natin. Asan yung kaibigan ko dyan? Surima, okay ka pa? Okay pa daw. No? Miski tulog. Okay, so balikan natin to. So, dito tayo ngayon, no? Una, chinek ko siya kung existing siya doon sa roster, sa S Pro. Okay, existing. Kukunin ko yung kanyang pangalan, i-display ko. Next, bago ko sa bigyan ng section, bago ako humingi ng section, ang gagawin ko dyan, i-check ko kung siya ay naka-enroll na. So, nasaan yun? Nasa enroll. Use enroll. I think question mo, Mr. Goma, no? Kailangan ko buksan yung enroll kasi checkin ko yung ano eh, kung nandun yung student number. And then, locate for, anong ilo-locate ko? Anong ilo-locate ko? Eto, gagayahin ko lang to. Locate for studno is equal to v studno. No? Sa loob ng DBF enroll. So, locate for studno is equal to v studno. Meron ba tayong field na studno sa sa enroll? Meron niya, no? So, double check natin. Use enroll. Structure. Display structure. Ayun, no? Studno. Okay, checkin ko kung existing na yung studno. So, let's go back. Ito. So, checkin ko kung existing yung studno na yon doon sa aking enroll DVF. Kung existing, anong ibig sabihin nun? Naka-enroll na siya. Tama? Hello, Mike Tess. Tama ba? Yes, sir. Yes, tama. Kung existing. So, another if to, no? So, another if. So, if found, nasa loob tayo ng isang malaking if. If found, so anong pwede kong gawin? Ito yung else. No? At ito yung else at ito yung end if. So, anong pwede kong gawin? Anong gagawin ko if found? Pwede ako mag-prompt. No? Gayahin ko yung prompt sa baba. Ano yung prompt ko doon? Ito. At 1945 say student number not found, read. Ganun lang. So, sasabihin ko naman dito, at 19, ano yan? 45, the same location, magsisay ako ng prompt na student already enrolled. Ganyan naman sasabihin ko. No, naka-enroll na siya, kaya hindi ko na siya dapat bibigyan ng, ano, bibigyan ng another schedule kasi naka-enroll na siya. Yun. Okay? Kung nandoon, paano kung wala? Anong gagawin niya? Ano i-execute niya? Hihingi siya na ito. No? Hihingi siya nito. Okay? Tapos, pagkahingi niya nito, anong gagawin? I-display niya yung schedule. Okay? Tapos, isi-save niya. Yun yung else. So, dito, ano ilalagay ko? Saan ko i-end yung ano? So, else, pag nag-else yon, ibig sabihin nun, hindi pa siya naka-enroll, pero existing na siya sa roster. So, tama. Bibigyan ko ng section yon. Bibigyan ko ng schedule. Pag nabigyan ko na at na-save ko na sa database hanggang dito, pwede na akong end if. Tong end if na to, para dito yan saan? Dito, sa if found, else, and if.
Itong if na to, sa taas, if found, ang partner niyan is yung else nito, no? Tapos and if. Okay. So, ngayon, pag nag-empty pa ako rito, saan ang bagsak ko? Dito, sa enroll another student. Okay, so let's try. Control W. Do enroll. Okay. So, anong number nun? 2024-3. Tama ba? O dash 10. Enter. Okay, so tama si Belda. Meron tayong syntax error. Asan? Locate studno. So, anong error yon? Ayun yung question mark ko. So, syntax error, ibig sabihin, mali yung command nyo. So, tignan natin dito. Locate studno. Tignan nyo rito, locate for. Tama. Pero, dito, locate studno. So, anong nawawala? Nawawala yung for, no? So, ang syntax ng locate is locate for field is equal to variable. So, ito yon. Locate for field is equal to variable. Huwag niyong kalimutan yung for. Lagi lang magkasama yan. Locate and for. So, let's try again. Control W. Do. 2024-10. Ayun. Hindi na siya pwedeng mag-enroll kasi ano na, student already enroll. Naka-enroll na siya eh. So, pag in-enter ko to, dapat ang lalabas dyan is enroll another student. Pag nag-yes, hihingi ulit siya. Okay? Pag nag-no, i-exit siya. So, try natin i-no. So, nag-exit siya. So, tingnan natin kung sino pang pwedeng i-enroll. Si 2024-4. Tignan natin kung papasok si 2024-4. 2024-4, meron na. Naka-enroll na rin siya. So, hindi na siya pwedeng mag-enroll. Press any key, enroll another student. Yes. 2024-11. Pwede mag-enroll to, hindi. Hello, Mike Tess. Mga classmate, pwede ba yan? Try Not natin. found yan, sir. Not So, found. hindi. Not found. Kasi wala pa tayong 2024-11. So, enroll another? Yes. 2024-10, meron si Belda, pero hindi na pwedeng mag-enroll kasi naka-enroll na. Enter. Enroll another? No. So, nag-exit siya. So, meaning, tama yung ating tama na yung ating program, no? Medyo lesson na yung loopholes. Question? Meron pa kayong nakikitang kakaiba or pwedeng mag-cause ng error? 2024-4 or -3. Sino to? Si Sorima. Hindi na rin siya pwedeng mag-enroll kasi naka-enroll na siya. Okay, so no. Tignan natin yung use S-Pro. Kung sino yung use S-Pro. Sino pa bang hindi naka-enroll? Browse natin. Try natin i-enroll si 2024-7, no? Ipangalan natin to kay kay Ablao. Let's say Ablao. 2024-7. So kung titingnan natin yung enrollment natin, wala pa yung 2024-7. Dapat i-allow niya to, bigyan niya ng schedule to. So pag iniran natin yung program 2024-7, ayun si Ablao. Humingi ng section kasi hindi pa siya naka-enroll. Lagyan natin siya sa, let's say, 2-4. Pag in-enroll ko to, bibigyan niya ng subject. Okay. Schedule ng 2-4 yon. Enroll another? Yes. Ulitin ko siya. 2024-7, hindi na siya i-allow kasi naka-enroll na siya.
Okay? So, nagets nyo? Okay? Any question? Yes, sir. Saan kayo nalito? Yung positioning ng if, no? Yun lang ang nakakalito doon. Kung saan nyo ipoposition yung if. Basta alam nyo kung ano yung gagawin nung true condition at nung false condition, hindi kayo malilito. Number 1 yun. Number 2, huwag yung i-overlap yung if, else, and if into another if, else, and if. Ibig sabihin, hindi ka pa nag end if dun sa unang if, else mo. Meron ka ng if, else sa loob. Tapos end if sa loob. Nagets nyo? Question? Any question? Hello? Mic test. So, wala, no? None po. None. So, okay na tong enrollment natin. Naka-enroll na yung bata. Tama. So, paano kung gusto magpalit ng section? Kasi, kunyari, si Mr. Sorima, gusto niya pumunta sa 2-2, nasa 2-1 siya. So, paano gagawin natin? Ano? Paano gagawin natin? Siyempre, another procedure yon. Gagawa tayo ng program wherein ang purpose is mag-change schedule yung student kung gusto niyang magpalipat ng schedule. Okay? That's one. Paano ko makikita yung naka-enroll sa lahat ng section? Kunyari, gusto kong makita kayong naka-enroll sa 2-1. 2-1 lang. So, another program yon. Gagawa tayo ng program para ma-display yung student na naka-enroll sa specific section. Okay? Another yon. So, ano unahin natin sa dalawa? Hello, mic test. Yung change schedule. Okay? Tama. So, gawa tayo ng isa pang program. Program number 3, no? So, modify command, sabihin natin, CHANG change E. Ayan. Ibig sabihin na, change schedule. Okay? Parang mali Changge, no? Changge. O gusto niya, palitan natin. Lipat. Ayan, no? Lipat sked. Pwede rin yun. Tagalogin natin. Modicom lipat. Kaya LSEC. Yan, no? So, modicum LSEC, meaning lipat section. Okay. So, pwede kong i-enter, no? Pag in-enter ko yan, gagawa tayo ng bagong program. Okay? Tama. Pero, kasi yung LSEC, meron niyang kamukha doon sa sa enroll. May mga portion tayong kukunin doon. Pwede kong kopyahin yung buong file na yon. So, dir *.prg. Gusto kong magkaroon ng another copy ng senroll. Okay? So, paano ako magkakaroon ng another copy ng senroll? Sa command prompt, ang command dyan ay copy file. Okay? Copy file. Anong pangalan ng file? snroll.prg to anong magiging pangalan ng file name? Yung bagong copy ng senroll. Sabihin natin lipat. Lipat lipat, no? Section lipat. Ayan. .prg. Kasama yung extension name. Pag in-enter ko yan, ano sabi? File does not exist. Do you want some help?
O paano to? Wala daw ganong S-enroll. Tama? Tama ba? Wala? Yes or no? Hello, Mike Tess. Yes or no? Yes. Yes, walang S-enroll. Kasi, yung file nating S-enroll, dalawang L. Tignan niyo yung tinype ko. Isang L lang. Kaya sabi niya, file does not exist. Kasi yung pangalan ng file natin, S-enroll, double L. Okay? Tama. Okay, so balikan ko lang yung command, no? Ladagyan ko lang to na isa pang L. So, pag in-enter ko yan, di ba walang nangyari? Ibig sabihin, tama yung command ko. Now, kung magdi-directory ako ng PRG, ilan na file natin? 3. Yung npro, senroll, tsaka slipat. Si slipat is a duplicate of senroll. Bakit tinuro ko sa inyo to? Kasi minsan pareho lang yung screen. Ang hirap i-type no, ng dami-dami, no? So, ang gawin nyo, i-copy nyo yung file into another file name, tapos i-edit nyo yung kinopya nyo. So, yun ang gagawin ko ngayon. Imamodicom ko si slipat. Yun. Okay? So, papalitan ko, tatanggalin ko hindi kailangan, no? Tanggalin muna natin yung do while. Papalitan ko yung kanyang title. Instead na student enrollment procedure, sasabihin ko rito, change stud sabi natin, change student schedule. No? Schedule. Procedure. So, ito na yung bago kong screen. Tanggalin ko yung dual muna, no? Pwede kong i-delete yan lahat kasi parang hindi ko pa kailangan, tsaka ko na lang isisingit. O ima-mark ko muna, baka kailangan ko sa dulo. So, eto, kailangan ko pa rin to, no? Tapos, kailangan ko pa rin ba to? Hindi na. Kasi, existing na yung student na yon. Tama? So, hindi ko na kailangan to. Di-delete ko lang yan. Para mag-delete ng buong linya, Control Y. Okay? So, Control Y. Yan. Hindi ko na kailangan yan, no? Yan. Control Y. Yan. Tanggalin natin lahat yan. Let's go back to the basic. Let's go back. Ito, kailangan ko to. Kasi, ang gagawin ko is ilo-locate ko kung naka-enroll nga siya sa ganong, kung naka-enroll siya. No? Kaya binuksan ko yung S-enroll, hanapin ko muna. If found, hindi ko to kailangan. Tanggalin ko tong line na ito. Tanggalin mo natin tong mga line na to. Ayan. Okay? So, locate for. Ngayon, pagka-locate, hihingi siya ng section. Panibagong section. Okay, tama yon. Kailangan ko ba itong list? Tama. Kasi, pag binigay mo ng section, bibigyan mo ng bagong subject. So, ito yon. Kailangan natin yan, no? Tapos niyan, and do. Dito tayo magkakatalo-talo. Yan. So, wala na tong if na to. Tsaka tong else na ito. Yan. Okay? So, dito tayo magkakatalo-talo. Ayun. Dito, ano ba ginagawa nitong program na to? Nagdadagdag ba siya o nagpapalit lang ng laman? Hello? Jenny, anong ginagawa nitong program na to? Nagdadagdag ba siya ng record or nag-edit lang ng record? Ha? Nag-e-edit, sir. Nag-edit lang kasi existing na siya, naka-enroll na siya. Tama. So, i-edit nyo na lang yung section niya. So, hindi siya nagdadagdag ng program. Tandaan nyo na kapag edit ang mode ng procedure nyo, edit, no, nagpapalit lang ng laman, hindi nagdadagdag.
Pagdating dito sa part na to, yung part na ililipat niya yung laman ng variable papuntang database, hindi niyo siya lalagyan ng append blank. Dapat walang append blank. Kasi pag nilagyan niyo ng append blank yan, ang gagawin ng program, gagawa siyang bagong record. So magiging dalawa na naman yun sa kanya. Kaya dapat walang append blank. So ano lang ipapa-replace natin? Hindi natin pwedeng ipa-replace yung stud, no? Permanent yun. Siyempre yung name, hindi rin natin pwedeng ipa-replace yan. Ang i-replace lang natin is yung section. Yung kanyang bagong section para mapalitan. Okay? Ngayon, kailangan ba natin yung use enroll? What do you think? Kailangan ba natin yung open yung database? Use enroll? Hello mga kapatid. Are we all Yes, there? sir. Yes, no? Kailangan nating i-open yung database na use enroll. Okay? Kaso, ang problem dito, nag-use enroll tayo, tapos kinuha natin yung kung nasan yung student number. Tama. Tapos binigyan natin ng bagong section. Tapos nag-use ako dito ng list. Ano nangyari sa use enroll ko? Nag-close. No? So, kasi nag-open akong bagong database, yung database list. Andiyan naman yung subject. Okay. Pagdating dito kasi, isi-save natin yung section, yung bagong section sa DBF use enroll. Sa DBF enroll. Kaya nag-use tayo. Kaso ang problem niyan is, pag nag-use ka, asan ang pointer mo? Anong record? Nasaan ang record pointer natin pag nag-use tayo? So, pakita ko sa inyo ha. Kunyari, use enroll. Browse. Asan ang pointer ko? Nasa 1. Tama. So, pumunta ako sa record pointer number 4. Okay. Tapos, nag-exit ako. Pag nag-browse ulit ako, nasa na yung pointer ko? Nasa record number 4. No? Ng enrolled DBF. Ngayon, tinry ko mag-open ng ibang database, list. Pag nag-browse ako, asan ang pointer ko? Andoon, sa record number 1. Tapos binuksan ko ulit yung enroll. Pag nag-browse ako, asan na siya? Bumalik siya sa number 1. Yung pinag-uusapan natin, si number 5 or si number 4. Bumalik siya sa number 1. So, kung titignan niyo yung flow ng program, S-lipat, Ay, mali. Ano yan? Anong pangalan ng program natin? Tama, S-lipat, no? Modicom S-lipat. Ba yun? Modicom S-lipat. Yun. Kung titignan nyo, parang ganun yung nangyari. Binuksan ko, si enroll, kinuha ko yung student number niya, at binigyan ko siya ng section. Okay. Tapos, binuksan ko yung list. Ito yung list. Binigyan ko siya ng subject. Tapos, binuksan ko ulit yung use enroll. Ang problem dito sa use enroll mo, yung pointer mo gumalaw. Kaya pag nag-replace ka dyan, ang mapapalitan dyan yung record number 1. Hindi naman yun yung pinag-uusapan nating record. So, dapat, gagawin ko dyan, ang kailangan gawin dyan para ma-pinpoint mo na yun talaga yung papalitan mo. Uulitin mo to. Locate for studno is equal to v studno. Para lumipat yung pointer. Dito. Asa na yun, mga kapatid? Ito, dito, no? So, pagka-use, ilo-locate ko ulit, locate for studno is equal to v studno. Para yung pointer pumunta ulit doon. Totoo bang lumilipat? So, try natin, ha?
Mag-use enroll ako. Browse. Student number 2024-3. No? Yan yung pinag-uusapan natin. Si 2024-3. Pag nag-list ako, use list, nag-browse ako kunyari. Tapos bumalik ako at nag-browse ako, nawala na. Dito na siya. So, mapapalitan si Rosales. No? Pero, bago ako mag-browse, di ba, nag-use enroll ako. Ngayon, bago ako mag-save, ang gagawin ko, hanapin ko, locate for studno is equal to, ano yan? 2024-3. Ayun. Enter. Pag binrowse ko yan, ayun, no, nakaisurima ako. Nagets nyo? Ganun yung mangyayari. Ngayon, nakaisurima na yung pointer ko, pwede ko nang palitan yung kanyang section. So, balikan natin yung program, yung Modicom lipat, Modicom S lipat. So, ganun yung takbo ng program natin. 2. Use list locate. Bigyan ng schedule. Tapos, binuksan yung database ulit ng enroll. Nilocate ulit. Pinalitan yung section. So, okay na. Napalitan na. No? Tapos, ito, ano lang to. Sabihin natin to, change another. So, sabihin natin na change another schedule. Ganyan na lang. No? Change another schedule. Yan. So, the same pa rin yung ano ko, variable ko. Pwede niyong palitan, no? So, ako the same na lang, sagot 1. Pero, palitan natin para maganda. Bakit? Kasi later on, pag sasama-samahin natin tong program na to, no? Baka patong-patong yung variable. Kaya, naggawa kang ba another variable? Sagot 2. Pero yung structure, the same. So, nandun yung endo ko sa baba, dapat i-on ko yung endo ko sa taas. O di tapos na. So, mas madali, no? Kasi hindi na natin tinype tong mga preliminaries na ito. No? Minodify lang natin yung flow. Okay, so try natin, ha? Baka nagkamali tayo. So, let's run. Control W. So, ilipat natin ng section. Sino ba pililipat natin ng section? Kunyari, si Sorima, 2-1 siya. Dadaling ko siya sa 2-4 para maging classmate niya si Ablaw. Okay? So, iraran ko yung yung do as lipat. Yan yung program para paglilipat ng section ng enrolled student. Ayun. So, bakit napunta agad ako sa section? So, mali yung program natin. Okay? Wrong, no? Wrong. Lagay muna tayo. ACT21. Ayun. So, ang nangyari, sagot to variable not found. So, cancel. So, balikan natin. Pag nangyari sa inyo to, di ba ganyan? Minsan nagkamali kayo, nagbiblink lahat, no? Gagawin nyo lang dyan sa prompt, set color to. Ganyan lang. Set color to, tas enter. Clear. O, wala na siya. So, balikan natin yung program natin ng SLipat. Yan. So, yan. Nag-lock. Ay, yun pala, no? Natanggal natin yung Dapat, hihingi tayo ng student number. Tsaka ng, tsaka ng, hello, Mike Tis. Ano pa? Hihingi mo tayong student number, tapos i-display niya yung student number tsaka pangalan, tsaka tayo hihingi ng section. Okay? Kaso dito, sa sobrang na-delete natin, no? Okay, so paano yan? So, dito tayo maglagay yan. So, sa tapat ng student number, anong location yun? Ito.
43. Okay? Diyan natin itatype yung entry natin para sa vStudno. At 43 ba? Hindi. So, teka lang ha. Control W ako. I-open ko yung para uniform. Yung isang program natin, anong pangalan nun? S-enroll. So, ang kailangan natin is tong part na ito. Ito. Itong part na to kailangan natin. No? So, yung part na yan. So, paano ko yan kokopyahin? Paano natin kokopyahin yan? Wait lang. Gawa tayo ng paraan para masaya. Ayan. Okay. So, alin? Anong naputol? Okay, so dito sa part na to, naghingi ako ng studno, di ba? Tapos nag-read. Ay, hindi na to. Si ano pala gagamitin natin? Modicom slipat. So use S-enroll. Okay. Nag-locate ako. Okay. Nag-locate ako ng studno. Tama. So, nung na-locate ko, kailangan kong kunin yung kanyang pangalan. No? At saka yung kanyang pangalan. Lagyan natin ng laman. So, vname will be equal to rtrim. Tandaan nyo to. Ito yung binura natin eh. lname plus comma plus rtrim. Anong i-rtrim ko? Fname. May problem ba kayo sa rtrim? Alam niyo kung paano gumagana yon? Plus space plus mname. mname. Okay. So, meron na yung vname ko. Okay. Ngayon, saan ko i-display yon? Vname na yon. At, anong location ng vname mga kapatid? Ito, no? 5. 3. So, again, if this is 3, yung F, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, 18 siya. No? Okay? 18 siya. So, at 5, so, at 5, 18, isesay ko si vname. Okay? Okay na? Hindi pa. Kasi nag-locate ka, wala namang laman yung vstudno mo. Tama. No? So, paano kayo ng vstudno? Dito. At 418 get vstudno. Okay. Use enroll. So, at 418 get vstudno. Tapos, hanapin natin, no? Sa enrollment DBF. Sa enroll DBF, kung existing yung ganong student number. Hanapin natin. Nilocate natin. Tapos, kinuha natin yung vname. Tapos, dinisplay natin yung pangalan. Tapos, humingi tayo ng section. Tapos, binigyan natin siya ng schedule. Bagong schedule. Kasi bagong section. Tapos, ito,
no? Pinalitan natin yung section niya doon sa enroll DBF. So, ibang section na siya. Ito, loop. Okay? Question? Wala. So, try nating i-run kung magra-run to. Console W. So, do S lipat. Vname ekek. Variable not found. Alin? Saan ako nagkamali? Saan nagkamali? Nandoon yung aking question mark. So, anong palagay yung error niyan? Sir, baka yung L name? sa Ta name, sir. L name ba o yung F name? So, tignan natin, no? Diba? Itong pinakamasaya, yung maghanap ng error. Okay? So, saan ko kinuha yung, so, R-trim, tama yan. Ayan. So, alam niyo anong error? Wala akong close parenthesis dito. No? Wala tayong close parenthesis dyan, kaya kinoconsider niya na ang instead ng L name, open parenthesis, L name. Yun ang pangalan ng field. Kasi hindi tayo naglagay ng close parenthesis. So, let's try again. No? Do slipat. Slipat. Ayan, error pa rin. Variable not found. The same position. So, check natin yung L name. Baka nandun yung error. So, cancel ka ron. Mode is true. So, andito ang error natin. Andito. Ito. No? Yung L name. Sa enroll. Okay? So, i-use natin si enroll. Use enroll. Di-display natin yung structure. Wala naman tayong L name. Name lang. Ayun, no? Ang laman niyang name na yan, yung buo. So, therefore, kasi ito, ginamit natin to dahil sa S-Pro galing to, itong vname na to. So, ang gagawin ko na lang dyan is, wala na to. Ano na? Name na lang. Kasi yung name na yun, yun yung existing doon sa enroll DBF. Papasay ko na lang yung vname. Actually, hindi ko na kailangan gawa ng variable, no? Isasay ko na lang yung name direct. Okay? So, this will become useless. Pwede natin alisin yun. So, isasay ko na lang yung name direct. Kasi hindi naman natin i-edit yun eh. Kung mag-edit ka ng laman ng database, kailangan mo ng variable. Kasi lalagay mo muna yung bagong content sa variable, tsaka mo papalitan sa loob ng database. Kung hindi ka naman mag-edit ng laman ng database, i-display mo lang, hindi mo na kailangan ng variable. Kasi pwede mong i-display yung mismong field name ng database. So, ganito nangyari dito, no? So, hindi na ako nag-create ng variable for name kasi pinadi-display ko lang naman yung name. Kaya dinisplay ko direct. Ito yun. Okay? So, Control W. Let's see kung gagana na. Pero hingi muna tayo ng student number. Student number 2024-3. 2-1 siya. Ha? Tandaan nyo ha, 2-1 siya. Iraran ko yung program, do slipat. Ayan na, humingi na siya ng student number. So, 2024-3. Dapat, i-display niya dito yung pangalan ni 2024-3. Hindi niya dinisplay. Humingi na agad siya ng section. Okay? So, skip tayo. Cancel. Clear. So, balikan ulit natin yung program, no? Modicom slipat. Bakit hindi niya dinisplay? Tinin. So, dito sa part na to yan. Ito. 518 say name. Name ba talaga yung pangalan ng field? So,
Display structure. Anong database to? List, no? So, use enroll. Display structure. Anong database to? Enroll. N-A-M-E. Name. So, name ang tamang pangalan ng database. Tamang pangalan ng field name. So, hanapin natin, ba't hindi niya dinidisplay? So, 418, humingi siya ng student number. Ayun, no? Locate for studno is equal to v studno. May studno ba ang enroll? May studno ba ang enroll? So, control. Display structure. Tama, meron. Studno. Name section. So, dito, nilocate natin, no, sa field name studno, yung v studno. Okay? Bakit hindi niya na-display? Anong palagay nyo? Nakita nyo, error? Kanong error? Hello mga kapatid. Kaya baka sir, lalagyan din ng locate Ano for. daw, Jenny? Again? Sir, parang lalagyan ng locate for Hindi, name. hindi namin maintindihan. Ano ka, chubby? Chubby. So, ito na lang, sabihin ko, no? Kasi, nakita nyo to get. Anong kulang? Ano ba yung structure ng get? At row colon, get variable, tapos read. Wala kang read dito. So, ibig sabihin, nag-get ka dyan, tama, humingi siya. Pero, yung actual na laman na nilagay mo sa VStud, no, hindi pa nasa-save mismo sa VStud, no, kasi wala kang read. Dito niya palang na-encounter yung read, no, para sa VSEC. So, kaya pag-display, pag-locate natin, wala talagang laman yung stud, no. Kaya wala siyang na-say na name. Kasi nga, yung laman nung VStud, no, hindi pa nasi-save sa variable. Sa memory variable na VStud, no. Unless mag-implement ka ng read. Pag nag-implement ka ng read, kung ano man ang i-enter mo sa VStud, no, masisave siya doon sa variable na yon. So, kaya pag nag-locate ka, may laman na yung VStud no mo. Okay, makukuha mo na ngayon yung pangalan. Gets nyo? Di ba ang saya? Control W, i-run natin. Ay, mali. Sorry, no? I-run natin. Do slipat. Wrong typo, no? Wrong na typo pa. Do slipat. Yan. So, ilagay natin 2024-3. Pag in-enter ko yan, dumisplay na yung pangalan niya. Nakita niyo, isang line lang ang nawala yung pangalan. Kasi nga, ang concept doon, hindi mo nilagyan ng read, hindi natin nilagyan ng read. After nating i-enter yung student number. Meaning, hindi pa pumasok doon sa variable yung laman ng student number. Kaya nung nag-locate ka, wala. Kasi walang laman yung variable mo. So, section. So, si Surima is 2-1, pwede ko siyang dalhin sa ACT 2-4. Pag in-enter ko yan, ayun na yung bagong schedule niya, ACT 2-4. Okay? Na-save na yon. Nagkaroon tayo ng error sa looping because of this variable sagot 2. Hindi natin dineclare, pero ginamit natin. So, pwede ko siyang i-ignore muna, no? For the sake of discussion. Ignore lang, yan. Okay? Tapos, cancel. Clear. Balikan natin yung program. Modicom slipat. May error tayo sa baba. Ito. Sagot 2. Eh, meron ka dun sagot 1. Sagot 1 yung dineclare ko, pero sagot 2 ginagamit ko. Sagot 2 ginagamit ko ron. So, this should be sagot 2. Para hindi tayo mag-error. Control W. Question.
Sir, Yes. yung slipat ba sir, bagong ano ulit yan, database or dinugtong lang din Alin? sa isang database? Yung Alin? Ano? slipat ba sir? Hindi. Slipat? SLIPAT is a PRG, hindi siya database, no? PRG na siya. Program Okay po. file yon. Ang function nun is maglipat ng section ng enrolled Okay student. po. Kaya, Okay po. pansinin nyo, nai-implement natin lahat ng database. So, tignan natin section ni Surima ngayon. 2.4 na siya. Gumana na yung program. Nagkaroon lang tayo ng error sa loop. So, let's say si 2024 dashboard, 2.1 siya, no? Dali natin sa 2.4, si 2024 dashboard. So, i-run natin yung program. 2024 dashboard, si Jenny yon. So, dadaling ko sa section yung bago, ACT 2.4. Pag in-enter ko yon, labas yung schedule ni 2.4. Tapos, pag nag-no ako rito, at nag-browse ako, so, si 2023 dashboard, nasa 2.4 na. So, naglipat na siya ng section. Question? Any question? Allows? Wala na? So, meron na tayong ilang program natin na, no? 3 na. NPRO, S-Enroll, tsaka S-Lipat. So, anong next na gagawin natin? So manual yung ano sir. Yes? Manual talaga yung sa DOS box. Oo, para talagang, ang concept niyan, bakit ganyan naka-DOS box tayo? Para alam niyo yung pinaka-detalye kung paano nangyari. Kasi kayo talaga gagawa. So, 3 na yung PRG natin, yung naglilipat yung nagre-register ng student, nag-i-enroll ng student, at naglilipat ng schedule ng student. Ano pa? Ano pang pwedeng gawin dyan? Wala pa tayong nag-edit ng profile ng student. Na? Wala pa tayong nag-edit ng profile ng student. At wala pa tayong nagdi-display ng enrolled student sa specific section. Wala pa rin yon. So, yun ang gagawin natin next meeting. 2 PRG. Or gusto nyo i-continue pa. Next na So, po sir. next meeting, targetin natin yung 2 PRG na yon para sa susunod na meeting, i-impake na natin. Lahat, no? Pagsasama-samahin natin under one main program. So, sa part nyo, di simulan nyo na, continue nyo na yung ginagawa nyong program based on your abstract. Kung may natutunan kayo dito, i-apply nyo na. Okay? Question? Wala. So, open cam tayo para makita naman nila yung audience natin, no? Bago natin i-close yung program. Okay, so ito po yung ating mga audience. Ayan sila. Kung sino-sino man yan, sila yan. Okay, hello. Hi. Ayaw nila magsalita. So, close na natin yung program and then see you next meeting. Sir, thank you there. Thank you. Bye-bye.